Pagkatapos ng naging resulta dito sa Miss Universe 2023, nagkakagulo na naman ngayon ang mga Pinoy dahil nga sa taong ito, dalawang trans woman ang sumali dito sa pageant na ito. Isang kandidata mula sa Portugal at isa naman mula sa the Netherlands. Hindi lang yan, meron pang dalawang nanay ang sumali dito, isang kandidata mula sa Colombia at isa rin mula sa Guatemala. At pinag-uusapan din nila dito yung isang kandidata na plus size. Ito nga ay si Miss Nepal, no? So, way back 2018, may kauna-unahang trans woman na sumali dito sa Miss Universe. Kung naalala ninyo, kapanahunan ito ni Miss Catriona Gray. So, ang trans woman na ito ay si Miss Angela Ponce mula sa Espanya, mula sa Spain. Ngayon naman, simula nung binili ni Miss Ann itong Miss Universe, ay parang sunod-sunod na, no? Ngayong taon na ito, dalawa pa yung nakasali na trans woman. Pinagkakaguluhan talaga ngayon dito sa online kasi ang daming hindi pabor dito. Para sa akin naman, no, doon kay Miss Nepal, wala akong problema doon kasi she is straight woman naman siya. So wala akong problema doon. Wala akong problema sa body figure niya, wala akong problema sa katawan niya because she is beautiful, she is smart, she is brave, she has a good advocacy. So wala akong problema kay Nepal. Ngayon naman, sa dalawang nanay, yun nga, hindi ako pabor doon at lalong-lalo na dito sa mga trans woman na sumasali dito sa mga ganitong pageant na ito. Again guys kanya-kanya tayo ng opinion. Ako opinion ko lang naman ito. Ngayon kung pabor ka dito, opinion mo naman yan. So para sa akin kasi, kaya nga pinangalanan na Miss Universe ay para lamang ito sa mga biological women or inborn women. Kaya nga Miss Universe, 'di ba? From the word itself na Miss Universe. So para lamang sa mga straight na babae. Kaya lang guys, ang Miss Universe organization kasi inopen na nila yung ganito. So, ibig sabihin, nabibigyan na po ng chance yung mga transgender na sumali sa mga patimpalak na ganito, yung mga pageant na ganito. Pero guys hindi ako against sa diversity, hindi ako against sa inclusivity, kaya lang hanggang kailan ipipilit itong inclusivity na ito sa mga pageant na ganito kasi hindi natin alam sa mga susunod na patimpalak, sa mga susunod na pageant, baka mas marami na po ang transgender, trans woman na sasali sa Miss Universe, no? So parang para sa akin lang naman again opinion ko lang naman to, parang nawawalan na po ng lugar yung mga straight na babae. So, yung mga transgender, may mga kanya-kanyang pageant naman sana dapat sila, no? Again guys opinion ko lang ito. So, yung mga ibang Pinoy, sinabi nila na parang imbes na Miss Universe ay nagiging remix universe na daw. Nagiging mix universe na mekos-mekos na daw. Natawa ako dun sa mekos-mekos na sinabi nila, no? Again, I love transgender, I love trans woman, I love LGBTQ community. Wala akong problema doon. Kaya lang sa mga ganitong sitwasyon, sa mga ganitong contest, yun nga guys, may lugar sila para dito, no? So yung mga straight na babae, yung mga biological women ay para talaga sana dito kay Miss Universe. But again guys, decision po yan ng Miss Universe organization, especially sa may-ari na si Miss Ann at inopen na nga nila ito. So ibig sabihin may chance na talaga yung mga trans woman na sumali sa Miss Universe. So wala tayong magagawa doon. So, yun yung nila, decision nila. But anyway guys, anong masasabi nyo dito na hindi lang transgender, may mga nanay pa. Again kay Miss Nepal, wala akong problema sa kanya kasi straight siya na babae. Hindi ko lang alam sa mga iba bakit pinoproblema nila yung kaniyang laki ng katawan, yung kanyang body figure. Okay lang naman yun para sa akin guys. 'Di ba? Ang karamihan lang sa mga Pinoy ay hindi nga pabor dito sa mga trans woman na sumasali sa Miss Universe. Kaya nga tinawag na Miss Universe, 'di ba? Kasi nga para lamang sana sa mga tunay na babae. May nakapagsabi pa na konting respeto naman sana, no, sa mga tunay na babae na sumasali sa ganitong pageant. Kayo guys, anong masasabi nyo dito sa isyong ito? Ayan, comment dyan sa baba.